For sure, meron po na matigas ang ulo na magpapaiwan. And yung magpapaiwan po, blacklisting, and forcibly will be taken out of the country through a deportation proceedings. Kasabay ng pagpapalit ng taon ngayong araw, ang deadline na ibinigay ng pamahalaan para umalis na sa bansa ang lahat ng foreign POGO workers. Subalit sa kabila ng ilang buwang ibinigay ng pamahalaan, simula nang i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo ang tuluyang pagsasara ng mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Naniniwala ang Bureau of Immigration na mayroon pa ring mga dayuhan na hindi aalis ng bansa at magtatago. Kaya pinaghahandaan na ito ng ahensya. Medyo madugo po ang preparations ng Bureau para dyan kasi alam natin na meron at merong matigas ang ulo na magpapaiwan po dito sa Pilipinas and will not comply with the regulations. That's why our intelligence division naka-ready na po sila. Sa tala ng BI nitong ikalawang linggo ng Disyembre, nasa 6,000 pang dayuhan na kabilang sa mga voluntaryong nagpa-downgrade ng kanilang visa ang hindi pa nakakaalis pauwi sa kanilang mga bansa. Pero sa huling monitoring nila, may mass deportation na isinasagawa ang mga POGO. Ayon kay Sandoval, talagang inantay pa ng mga dayuhan ang pinakahuling araw ng deadline. Gayunman, wala nang ibibigay na ekstensyon ang pamahalaan para manatili pa sila sa bansa. Kaya naman pagpasok ng 2025 ay agad nang kikilos ang mga ahensya ng pamahalaan na inatasan para sa pagsugpo ng POGO sa bansa. Come January 1, initiate na po ng investigations and locating na po kung nasaan yung mga naiwan or nagpaiwan dito sa Pilipinas. We're hoping it's just a few hundred by the end of the tally, pero inaasahan natin siguro papalo yan ng 1,000 to 2,000 yung mga nagpaiwan dito na nag-downgrade. Sabi ng BI, hindi magiging madali ang pagtugis sa mga dayuhan. Sa isang panayam, sinabi naman ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz na may namomonitor na silang small-scale POGO at kasama ang mga ito sa kanilang hahabulin ngayong papasok na taon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.